Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit, magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayan na iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Dumating na tayo sa pagtatapos. Pagtatapos ng kwento ng paghahari ni Haring David. Makalipas ang 40 taon, dumating ang katapusan ng paghahari ni Haring David sa Israel. Kaya naman, narinig natin sa ating unang pagbasa, si Haring David ay nagbibilin sa kanyang anak na si Solomon na siyang papalit o hahalili sa kanya bilang hari. Binibilinan niya ang kanyang anak kung paano paghaharian ang buong Israel. Kaya sa pagpapasa ni Haring David ng kanyang kapangyarihan, siya ay nagbilin, naghuling habilin. Sabi niya sa kanyang anak, magpakatatag at magpakalalaki. Malalim yun. Magpakatatag at magpakalalaki. At ang bilin niya sa kanyang anak, tuparin ang tungkulin sa Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabi pa ng ama, sundin ang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nasusulat sa kasulatan ni Moises. Dagdag pa niya, sa gayon, magtatagumpay siya sa lahat ng gawain at tutuparin ng Panginoon ang pinangako niya na hindi mapapatid ang kanyang lahi. Kung babalikan po natin ang 40 taong panunungkulan ni Haring David sa Israel, naging makulay ito sapagkat magkakahalong tagumpay at kasawian ang kanyang naranasan. Kalungkutan at kasiyahan, kahirapan at kasaganaan, kamatayan at kabuhayan ang nangyari sa hari. Kung nasundan natin yung kwento, lahat ng yon naranasan ng hari.
Kaya nga, ganun na lang siya kung magbilin sa anak niyang si Solomon. Nagbibilin hindi dahil magaling siya, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil naranasan ng hari kung paano mamuno. At alam niya kung saan siya nadapa. Alam niya kung saan siya nagkulang. Kaya alam din niya kung ano ang dapat gawin. Kung ano ang klase ng pamumuno na dapat gawin ng kanyang anak. At ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng Diyos. Isang pamumuno na pinamamahalaan ng Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, si Jesus naman ay nagbibilin din. Narinig natin si Jesus nagbibilin sa kanyang mga alagad matapos niyang bigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu. At ang kanyang bilin, sabi ni Jesus, huwag magdala ng anuman sa kanilang paglalakbay. Maliban sa tungkod, wala nang iba. Walang pagkain, walang balutan, salapi o lukbutan o kahit bihisan silang dadalhin. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Maglakbay nang wala ni tungkod lang at panyapak? Pwede. Basta sabi ng Diyos. Posible ba yun? Posible. Basta sabi ng Diyos. Walang magdadala ng kahit ano. Kung titignan ang bilin na iyon ni Jesus, lahat iyon ay tumutukoy sa pagbitaw sa material na siyang pinanghahawakan ng kanyang mga alagad. Pagbitaw sa material. Dahil ang klase ng buhay na ibinibilin ni Jesus ay pagbitaw sa material at pagkapit sa Diyos. Pagbitaw sa material at pagkapit sa Diyos. Ito ang buhay na pamamahalaan ng Diyos. Isang buhay na bumibitaw sa material at kumakapit sa Diyos. Kahapon po, matapos ang misa ko dito sa aming parokya, ako po ay nag-interview ng 2 ikakasal. Nasabi ko sa kanila na hindi madali ang mag-asawa o hindi madali ang pag-aasawa. Hindi po dahil nakapangasawa na ako, ha? Hindi dahil sa ako'y may karanasan sa pag-aasawa. Hindi po. No? Kundi dahil sa dami ng nakausap kong mag-asawang may problema, sa dami ng beses na kami mga pare ang nilalapitan kapag may problema, alam ko na madalas kung ano ang nagiging problema. Kapag tinanong mo na ang mag-asawa, matapos magsumbong, isa lang tatanong mo, nagsisimba po ba kayo mag-asawa? Yan. Sa lahat ng problemang yan, kapag tinanong mo ng mag-asawa, nagsisimba po ba? Diyan, laging nahuhulog. Diyan, laging nagkakaproblema. Kaya nga, nasabi ko doon sa mag-aasawa, wag na wag kalilimutan ang Diyos sa kanilang pagsasama. Yun lang ang bilin ko. Kasi madalas, kapag nag-asawa na, nakakalimutan na ang Diyos. Dahil sa dami ng pinagkakaabalahan. Totoo naman, di ba? Pag nag-asawa ka na, hanap buhay. Pagpapalaki ng mga anak, ang tuon. Wala pa dyan. Siyempre, yung kung ano-ano at mga araw-araw na pinagkakaabalahan. Pero ang sabi ko sa kanila, kapag marami ang pinagkakaabalahan, pag mas nagiging abala sa buhay, mas lalong magbigay ng mahabang panahon sa Diyos.
dahil mas lalong kailangan nila ng tulong sa Diyos. Ganyan ang pamahalaan, ang buhay pag-aasawa. Kasama ang Diyos. Hindi lang babae ang nagsisimba, dapat pati lalaki, mag-asawa. At pag may anak, buong pamilya. Dahil isa lang ang hindi magsimba, sigurado magkakaproblema. Mga kapatid, sa anumang larangan ng pamamahala, larangan ng pamilya, relasyon, trabaho, pag-aaral, maging pang-araw-araw nating buhay. Kapag sasama ang Diyos o kapag isasama ang Diyos, kahit mahirap, sa huli, ang lahat sigurado magiging maayos. Amen? Amen.